Isang dalaga ang pumasok sa simbahan nang may maliliit na hakbang, nakatitig sa altar habang lumalakad ng mabagal. Ang ibang tao sa ginaganap na misa na nakapwesto sa bandang likuran ay napapatingin sa kanya. Bago pa man siya makarating sa unahan ay naramdaman na niya ang tila panginginig ng kanyang mga ugat, panlalamig ng balat, hanggang sa mangalog ang mga tuhod at tuluyang matumba. Naglingunan sa kanya ang mga tao. Sasaklolohan sana siya, ngunit bigla na lang siyang nangisay, nanigas, nanlisik ang mga mata at tila ba hayok sa lamang sinakmal ang pinakamalapit sa kanya. Nangilabot ang mga nakasaksi at nagsigawan, nagkanya-kanya ng takbuhan palayo. Sa bandang unahan ng simbahan, naroon si Lucia. Napalingon din ito at nanlaki ang mga mata nang mapagsino ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Romina? Isang linggo bago ang pangyayaring iyon, sa apartment ni Romina, sa kanyang palad ay tinititigan niya ang ilang piraso ng kulay puting gamot. Maya-maya ay sabay-sabay niyang nilunok ang mga yon. Dahil doon ay nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Habang naninikip ang dibdib niya ay tumingin siya sa larawang nakapatong sa table niya. Ang larawan nila ng dating nobyo na si Gillier. Hangad niyang ipahamak ang sarili. Ang kaso, hindi siya napahamak. Nagising siyang nasa loob na ng malamlam na silid sa ospital. Isang nurse ang pumasok at chinek siya. Tinanong niya kung sino ang nagdala sa kanya roon. Anang nurse, isang babae na nagngangalang Lucia. Napabuntong hininga si Romina. Sinasabi na nga ba niya't ang matalik na kaibigan na naman niya ang nagligtas sa kanya. Mulat sa pool ay ito na lang lagi ang nakaagapay sa kanya na parang isang tunay na kapatid, lalo na nang maulila siya sa mga magulang. At sa tuwing sasaktan ni Gillier ang damdamin niya, ay nandiyan pa rin si Lucia para saluhin siya sa kanyang pagkabigo. At hindi nagsasawang payuhan siya kahit matigas ang ulo niya pagdating sa pag-ibig. Balikan natin ang unang eksena. Araw ng linggo, nang tawagan ni Lucia ang matalik na kaibigan para magsimba. Umuo naman si Romina at sinabing sa simbahan na lang sila magkita. Magsisimula na ang misa ay wala pa rin si Romina, kaya nauna nang pumasok sa loob si Lucia. Sa mga oras na yon, kung ano-ano na namang gamot ang ininom ni Romina dahil sa depresyon, dulot ng kabiguan sa pag-ibig. At ilang sandali pa nga ay nagtungo na siya sa simbahan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba, hanggang sa manigas siya at mangisay at maging isang ganap na zombie. Nang sakmalin niya ang isang tao ay nagsimulang magkagulo. Nagtayuan ang balahibo ni Lucia nang makita si Romina sa ganoong ayos. Sinubukan niya itong lapitan pero nagtangka itong sakmalin siya dahil hindi na ito nakakakilala. Mabuti na lang at natangi siya ng agos ng mga taong nag-uunahan palabas ng simbahan, kaya't nakaiwas siya sa kagat nito. Mabilis na kumalat ang virus na taglay ni Romina nang ang taong kinagat niya ay mangagat din ng iba hanggang sa dumami na sila. Tumakbo si Lucia sa apartment ni Romina na malapit lang sa simbahan. Inalam niya kung anong mga gamot na naman ang ininom ng kaibigan at bakit ganun ang naging epekto sa kanya. Nakita niya ang mga basyo ng gamot sa silid nito. Inilagay niyang lahat sa bag niya. Dadalhin niya yun sa kuya niyang doktor para malaman kung anong klase ba ang mga yon. Palabas na si Lucia sa apartment ni Romina nang mahagip ng mata niya ang isang sulat. Para yung kay Gillier na nagsasabing ito ang dahilan kaya ginusto ni Romina na wakasan na lang ang kanyang buhay dahil hindi nito kayang mawala si Gillier sa buhay niya. Nilamukos ni Lucia ang sulat at sa isip ay ipinangako sa kaibigan na pagbabayarin niya ang lalaki. Saksi siya kung paanong ilang beses na pinaluha ni Gillier si Romina dahil sa hindi nito magandang ugali at pagiging babaero. Nagpatuloy ang pagkakagulo sa labas. Sa loob lamang ng wala pang isang oras ay kumalat ang virus sa mga tao. Isang wala ng buhay na guard ang nadaanan ni Lucia. Kinuha niya ang baril nito at nakipagpatintero siya sa mga zombies. Malapit na siya makarating sa ospital kung saan naka-duty ang kuya niya nang madaanan niya si Gillier na nagtatago sa gilid ng isang building. Anito, kailangan niya ng tulong para makatawid sa kabilang kalsada. Makakatulong daw ang hawak na baril ng dalaga.
Humakbang si Lucia papalapit sa binata. Nagulat ito nang tutukan niya ng baril. Sinisi ni Lucia si Gillier sa nangyari sa matalik niyang kaibigan na naging daan para magkaroon ng virus na ngayon ay mabilis na kumakalat sa mga tao. Kaya ang isang tulad daw ng binata ay dapat lang na maging kagaya ng mga zombies. Napalunok si Gillier sa baril na nakatutok sa kanya. Katwiran niya, hindi niya kasalanan kung masyadong nahumaling si Romina sa kanya. Nasasakal na siya sa relasyon nila kaya nakipagkalas na siya. Alam ni Lucia na hindi lang basta ganun ang nangyari. Inabuso ni Gillier ang pag-ibig ni Romina ng maraming beses, paulit-ulit. Kaya dapat lang nitong pagbayaran ang ginawa. Ipuputok na lang niya ang baril nang biglang sumulpot mula sa kung saan ang zombie ng si Romina at ito mismo ang sumakmal kay Gillier sa leeg. Napaatras si Lucia nang masaksihan kung paano ginutay-gutay ni Romina ang katawan ng dating nobyo habang buhay pa ito at nangingibabaw ang nakapangihilakbot nitong sigaw. Habang pinagmamasdan niya ang zombie na kaibigan, ay mabilis na nag-flashback sa isip ang mga alaala na pinagsamahan nila mula noong bata pa hanggang sa kanilang pagdadalaga. Tila naririnig pa niya ang mga tawa nito, ang mga iyak kapag malungkot at ang tinig nitong mahilig umawit. Napaiyak na lang siya sa sinapit ni Romina, pero ayaw na niyang patagalin pa ang paghihirap ng matalik na kaibigan, kaya't itinutok niya ang baril sa ulo nito habang abala pa ito sa pagnasab sa dati nitong nobyo. Napapikit siya nang kalabitin niya ang gatilyo. Matapos pumutok ang baril, ay umiiyak niyang tinalikuran ang senaryong iyon. Ang basyon ng mga ininom na gamot ni Romina ay pinag-aralan ng mga doktor kung paano nabuo ang virus sa katawan nito mula sa iba't ibang gamot na yon at kung ano ang magagawa nila para makontra ito. 2 taon ang lumipas bago na imbento ang pangontra sa virus, ngunit ang maisasalba na lamang niyon ay ang mga hindi pa tinamaan, kaya't ang mga lugar na naapektuhan ay nanatiling nakasara.